Nag-umpisa na ang bakbakan ng mga gods at nakatikim agad ng matinding divine aura ang demigod. Ang aura na ito ay nagawang mapabagsak ang Greek god na si Ares. Ngunit ang malaking tanong, ganun din kaya ang sasapitin ni Coach Elaine? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. The Apocalypse of the Gods Kabanata 2. Sa pag-uumpisa ng kabanata, makikitang handa na ang dalawang kalahok habang inaanunsyo ni Jarl ang pagsisimula ng round 1. Pagkasabi pa lang ng announcer natin sa laban ng fight, isang dagindong ang maririnig at mapapansin na nawala na si Coach Elaine sa harap ni Ra. Nagulat ang mga nanunood na mga gods dahil biglaang nawala sa kanilang paningin si Coach Elaine, pero nananatiling kalmado lang naman ang Egyptian god. Sa sumunod na panel, naibulalas ni Jarl na nasa itaas nila ang demigod at nakahanda na ito sa isang pag-atake na manggagaling sa ere. Sa isang iglap, talsikan na ang mga piraso ng sahig ng arena kung saan nakatayo si Ra, ngunit naiwasan nito ang mapaminsalang atake ni Coach Elaine. Sa sumunod na eksena, napahanga si Jarl sapagkat nagawang maiwasan ng Egyptian god nang gabuhok lang ang distansya ng mabilis at sunod-sunod na atake ng demigod. Sa VIP area, napabilib ang God of War sa ipinapakitang husay ni Coach Elaine. Kahit ang kanyang ama na si Zeus at ang kapatid niyang si Hermes ay napahanga rin dahil may pagka-wild makipagbakbakan ng demigod. Subalit para kay Ra, bare-bare lang ang ginagawa ng kanyang katunggali at kulang daw umano ito sa katalinuhan pagdating sa pakikipaglaban. Hindi pa man natatapos sa kanyang sinasabi ang Egyptian god, eto na naman si Coach Elaine at papalapit na, sa sumunod na panel, nakadikit na ito sa kanya. Pero nagawa ni Ra na masangga ang atake ng demigod, at kita sa mukha ni Coach Elaine ang pagkabigla sapagkat walang kahirap-hirap na nasalag lang ang kanyang atake gamit ang isang braso. Napatulo ang sangkaterbang pawis sa demigod habang nanlaki naman ang mga mata ni Sun, Wukong, Morrigan, Hermes, at Zeus sa kanilang nasaksihan. Ipinamala sa kanila ng Egyptian god ang napakatigas nitong pangangatawan. Gamit ang kanyang isang braso, sapat na upang mapahinto ang atake ni Coach Elaine, at hindi man lang ito naalis sa kanyang kinatatayuan. Kahit ang mga nanunood sa arena ay namangha sa lakas na ipinapamalas ni Ra sa laban. Sa kabilang banda naman, ilan sa mga Diyos ay hindi sang-ayon na kasama sa torneo ang isang hamak na demigod. Karagdagang mga kilalang Diyos ang ipakikilala sa atin, at sa tingin ng White Tiger na si Bai Hu, masyadong mayabang si Ra, pero tanong niya sa kanyang mga kasama ay ganun ba talaga ito kalakas? Para naman sa Black Tortoise na si Zuan Wu, hindi kaya sadyang napakahina lang ng demigod. Pero sa obserbasyon ng Asher Dragon na si Qinglong, masyado pang maaga para husgahan ang laban. Heto na mga Coops, ang Vermilion Bird na si Zukei, ay nag-oobserba at napansin niyang may kakaibang ginawa ang Egyptian god. Babalik ang eksena sa laban, at sa pananaw ng demigod, ang kanyang mga pag-atake ay hindi kailanman naging napakahina na maaaring ihinto ng isang braso lamang. Sa tingin niya, baka may tinatago ang kanyang katunggali, ngunit wala na siyang pakialam sa mga oras na iyon at tuloy-tuloy na lumusob. Hindi pa man nakakadikit ng husto si Coach Elaine, may napansin na siyang kakaiba, isang bagay na kanyang ikinagulat. Pakiramdam niya ay babagsak na ang kanyang katawan, at hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Napansin na rin ni Jarl ang nangyayari sa demigod, kaya't tinanong niya kung bakit biglang tumigil ito sa paggalaw. Para sa announcer, may hindi tama sa mga kaganapan. Ano kaya ito? Nanlaki ang mga mata ng God of War na si Ares nang maalala niya na ginamitan rin siya ni Ra ng kapangyarihang iyon, na nagdulot sa kanya ng matinding pagpapawis at nagawa siyang mapabagsak. Hype is real na mga Coops, naglabasan na ang maitim at mainit na aura ng Egyptian god, at sa harap nito ay ang demigod na hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Umabot sa mga nanunood ang matinding init, at ang ilan ay nauuhaw na kaya may nag-abot na ng maiinom. Ito na pala ang mga naggagandahang diyosa ng Egyptian pantheon, sina Hathor, Isis, at Sekhmet. Ipinaliwanag ng isa pang Diyos ang pababa ng hagdan na ang pagbigay nila ng malamig na inumin ay natural na kagandahang loob mula sa kanilang mga Egyptian gods. Ito ay dahil ang katawan ni Ra ay nagiging mas mainit habang nagpapatuloy ang labanan at naglalabas ng matinding heatwave. Ang Egyptian goddess na ito ay si Bastet. Dagdag pa niya, ang init at tuyot ng lugar na ito ay katumbas na ng isang disyerto, kahit mula sa mga upuan ng mga manunood. At hindi pa natin pinag-uusapan ang mismong arena na tiyak na mas malala pa. Nagpakawala na nga ng divine attack si Ra na tinatawag na Burning Star Barrier, Complete Liberation. Sobrang init at sobrang liwanag nito, na parang niluluto ng buhay ang demigod sa laban at natutulak na papalayo ang katawan nito sa lakas ng napakainit na aura ni Ra.
Itinarap ng demigod sa sahig ng arena ang kanyang sandata upang hindi siya matilapon papalayo, habang si Jarl naman ay hindi na matiis ang sobrang init sa arena kaya lumipad muna ito paitaas upang maiwasan ang sobra-sobrang init. Pinag-uusapan na rin ng mag-aamang Greek gods ang nakakakilabot na Burning Star Barrier ng Sun God ng Egypt. Para kay Ares, kahit siya na God of War ay agad natalo ng teknik na iyon ng Egyptian God. Kung nagamit ito ni Ra sa simula pa lang ng laban, kahangahangang nagawa pa ng demigod na magsagawa ng isang napakatinding atake. Sa pag-oobserba naman ni Hermes, parehong nabawasan ang bilis at kapangyarihan ng demigod kaya napakadali nitong iwasan at harangin ang kanyang atake. Ayon naman sa Indian Pantheon, malinaw na kapag nagseryoso si Ra, siguradong mag-iinit ang buong kapaligiran. Muli mga Pops, ipinaliwanag ni Jarl ang kondisyon para matukoy ang tagumpay sa Apocalypse. Ang paraan para malaman ang nanalo ay simple, ang wakas ay napagpasyahan kapag ang isa sa mga manlalaban ay hindi na makapagpatuloy sa pakikipaglaban, kabilang ang kamatayan o pagsuko. Dahil sa kasalukuyang estado ni Cuchulainn, maaaring matukoy na ang resulta. Itinaas na ni Ra ang kanyang kamao at, gaya ng inaasahan niya, nagsayang lang siya ng oras sa walang kwentang laban. Dismayado si Sun Wukong sa naging resulta ng round 1 at hindi umano ito magandang reference para sa ikalawang round kung saan siya ang lalaban. Sa tingin ni Zuke, ang malahayop na brutalidad at mabilis na kilos ng demigod ang magiging sandata nito, pero maaari nga kayang gumana ang ganoong estratehiya. Para naman sa Egyptian goddess na si Bastet, ang isang tagumpay na nakamit ng hindi man lang gumalaw ng isang daliri ay tunay na kahanga-hanga. Subalit iba ang pananaw ni Zeus na nanatili lang tahimik. Dito'y inaanunsyo na ni Jarl na ang nanalo sa unang round ng bakbakan ay ang Egyptian god. Ngunit natigilan sina Jarl at Ra nang biglang may maramdaman silang kakaiba kay Cuchulainn. Mabilis na napalingon si Ra sa kanyang likod at nakita nating biglang natawa si Zeus. Akala nila'y talo at tostado na ang demigod, ngunit bigla itong gumalaw at naglabasan ang mga kidlat sa kanyang katawan, ipinapakita na hindi pa tapos ang laban. Nagtalsikan ng malalaking tipak ng sahig ng arena nang bunutin ni Cuchulainn ang kanyang sandata, ang akala nilang talo na demigod ay ngayon nagwawala, at ang mga nagtalsikang malalaking piraso ng sahig ay direktang tatama kay Ra. Nanatili namang kalmado ang Egyptian god habang papalapit sa kanya ang mga naglalakihang bato. Muli ay nagawang makaiwas ni Ra, pero heto na naman si Cuchulainn at muling nakatarak ang kanyang sandata sa sahig, bagay na napansin ng Egyptian god. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa arena nang umatake muli ang demigod, ngunit kumpiyansa si Ra na walang kwenta ang mga pag-atake ng kanyang katunggali. Isang malaking bato ang sinaglit niyang durugan gamit ang isang suntok, at mababaka sa mukha niya ang pagkabad trip. Subalit isa lang palang destruction ang ginawa ng demigod. Sobrang bilis nitong nakadikit sa tagiliran ni Ra, at nagulantang ang mga kilalang Diyos sa ipinamalas na bilis ng isang demigod. Kahit si Ra ay gulat na gulat. Napasigaw si Jarl, tinatanong kung tatanggapin ba ng katawan ni Ra ang nakakakilabot na atake ni Cuchulainn o iiwasan niya ito. Ngunit walang tumama sa mga nasabi ng ating announcer, sapagkat nakapag-counter-attack si Ra, at siya ang unang nakatama sa mukha ni Cuchulainn. Mukhang sobrang sakit ang sipang iyan, dahil parang luluwa palabas ang kanyang mga mata at tumilapon na siya papalayo. Napasabi na lang ang Vermilion Bird na hindi umiwas o sinalagman lang ni Ra ang atake ng demigod, bagkus gumawa siya ng isang medyo desperadong hakbang na hindi inaasahan. Ito ang matindi sa obserbasyon ni Zeus, ang atakeng pinakawalan ni Cuchulainn ngayon lang ay napakasolid na hindi ito kayang salagin o sanggiin pa ng Egyptian god, at mismong si Ra ay napansin iyon. Pagpapatuloy ni Zeus, sa totoo lang, malinaw na tumaas ang bilis at lakas ni Cuchulainn mula pa noong simula ng laban. Ang demigod na medyo tostado na ay sarkastikong sinabi na ngayon pa lang siya umano nagsisimulang makaramdam ng init, sabay tawag ng tanda kay Ra. Siyempre, gigil lalo ang Egyptian god sa mga pinagsasabi ng demigod at dito na mag-uumpisa ang tunay na bakbakan. Ipinaliwanag ng narrator na sa sandaling iyon, ang mga kalahok ng Apocalypse na nanunood pati na rin ang ilang pinakamakapangyarihang tagapagmasid ay nagkaroon ng parehong kaisipan. Sa wakas, naging interesante ang laban, kahit hindi man nila ito napansin. Biglang inalis ni Ra ang kanyang Burning Star Barrier, nagtataka naman si Jarl sa mga kaganapan, ang hindi maipaliwanag na aksyon na ito ay muling nakapukaw ng atensyon ng publiko kay Ra. Bilang kalaban, tanging si Cuchulainn na nakatayo sa harap niya ang makakakita sa ekspresyong iyon na nagbibigay kahulugan sa tunay na galit ng Diyos ng Ehipto. Dito natapos ang kabanata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga importanteng impormasyon na naganap sa kabanatang ito.
Sa pakikipaglaban ni Cuchulainn sa Diyos ng araw ng Ehipto na si Ra, hindi siya makapaniwala na ang kanyang mga pag-atake ay parang walang epekto. Nakita niya na kayang salagin ni Ra gamit lamang ang isang braso ang kanyang napakatinding atake. Dahil dito, napaisip si Cuchulainn kung ano ang ginagawa ni Ra. Mga Kops, tama ang demigod sa kanyang hinala, at ito ay pinagtibay nina Ares at Hermes. Si Ares, ang Diyos ng digmaan, ay napabilib kay Cuchulainn dahil sa simula pa lang ng laban ay inilabas na ni Ra ang kanyang divine aura. Kahit na hindi alam ni Cuchulainn na tinatamaan na siya ng mainit at nakapanghihinang aura ni Ra, nagawa pa rin niyang magsagawa ng napakatinding atake. Ipinaliwanag rin ni Hermes na kaya pala mabilis na naiiwasan at nasasangga ni Ra ang mga atake ni Cuchulainn ay dahil unti-unting humihina at bumabagal ito dahil sa hindi makitang aura. Nang tuluyang umipekto ang aura sa katawan ng demigod, pinakawalan na ng Diyos ng Ehipto ang kanyang Burning Star Barrier Complete Liberation upang sunugin at pabagsakin ang kanyang kalaban. Sa kabila ng matinding init, natiis ito ni Cuchulainn, na nagpataas ng excitement sa bakbakan. Sa huling panel ng manga, sa pagtaas ni Ra ng kanyang kaliwang kamay, kasabay nito ang pagtirik ng kanyang isang mata. Makikita natin na may mangyayaring hindi maganda na ikinatakot ni Cuchulainn. Ang malaking tanong na naiwan sa lahat ay, anong klaseng kapangyarihan ang pakakawala ng Egyptian god na ikinatakot ng kanyang katunggali? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!